Bago tayo magtungo sa ating paksa, narito ang mga larawan ng mahahalagang tao sa ating kasaysayan. Kilalanin ng mga taong nasa larawan na may malaking bahagi sa kasaysayan ng ating wika sa panahon ng Rebolusyon. Siya si Dr. Jose Rizal, ang ating pambansang bayani. Ikalawa, siya si Marcelo H. del Pilar o ang tagapagsulat ng pahayagang La Solidaridad. Ang ikatlong tao naman ay si Andres Bonifacio, ang nagtatag ng Katipunan. At, ang ikaapat ay si Emilio Aguinaldo, ang unang presidente ng ating unang republika. Ang mga taong ito ay may malaking ambag o parte sa ating wikang pambansa. Kasaysayan ng wika sa panahon ng Rebolusyong Pilipino. Sa ating kasaysayan ito, ang mga mahahalagang pangyayari sa panahong ito ay una 300 taon ang pananakop ng mga Kastila, namulat sila sa apihang Dinaranes. Matapos ang kaapihang dinanas sa panahong ito, maraming Pilipinong naging matindi ang damdaming nasyonalismo, tumungo sa ibang bansa upang kumuha ng mga karunungan. Sila ay nagkaroon ng damdaming nasyonalismo ng kung saan labis ang pagmamahal ng bayang tinubuan at sila tumungo sa ibang bansa upang mag-aral at magpakadalubhasa. Ang susunod na mahalagang pangyayari sa panahong ito, nagkaroon ng propagandista ng kilusan noong taong 1872 na siyang naging simulan ng kamalayan upang maghimagsik. Ang propagandista ay ang mga tao sa likod ng propaganda. Ang propaganda ay uri ng komunikasyon na ang layunin ay magkapag-impluwensya. Matapos nito sa panahon ng Rebolusyon, sumisibol sa mga maghihimagsik ang kaisipang, isang bansa, isang diwa, laban sa mga Espanyol. Pinili nila ang Tagalog sa pagsusulat ng sanaysay, tula, kwento, liham at talumpati. Masidying damdamin laban sa mga Espanyol ang pangunahing paksa ng kanilang sinusulat. Mahalagang pangyayari sa panahong ito, ay tulad ng si Jose Rizal ay naniniwala na ang wika ay malaking bagay upang mapagbuklod ang kanyang kababayan. Ang Noli Me Tangere ang nobela ni Rizal na tumatalakay sa mga kinagisnan nagkultura ng Pilipinas sa pagiging kolonya nito ng Espanyol. Binabatikos din ng nobela ang mga bisyo na kasanayan ng mga Pilipino at mga kapangyarihang taglay ng simbahang Katoliko. Kabilang rin dito ang mga mahahalagang pangyayari na tulad ng paglalathala ng La Solidaridad na opisyal na pahayagan noong panahon ng himagsikan, noong Pebrero 11 taong 1889. Pinangunahan ito nila Jose Rizal, Graciano Lopez Haina at Marcelo H. del Pilar. Ito'y isang periodiko ng mga artikulo tumatalakay sa mga reforma ng Pilipinas at wikang Espanyol ang kanilang gamit sa kanilang pagsulat upang maunawaan ito ng mga Kastila. Kabilang rin dito ang mahalagang pangyayari na kung saan ang aklat, na El Filibusterismo, na inaalay sa tatlong paring martir sa lalong kilala sa bansag na Gumburza o sina Padre Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora. Nandito rin sa panahong ito na kung saan ang konstitusyon ng Biak na Bato noong 1989 ni Emilio Aguinaldo, na kung saan ay ginawang opisyal na wika ang Tagalog, ngunit walang isinaad na ito ang magiging wikang pambansa ng Republika. Kasunod nito ang mahalagang pangyayari na kung saan itinatag ni Andres Bonifacio ang Katipunan. Ang wikang Tagalog ang ginagamit nila sa mga kautusan at pahayagan. Ito ang unang hakbang sa pagtataguyod ng wika. Itinatag ang unang republika na kung saan isinasaad sa konstitusyonal ang paggamit ng wikang Tagalog ay opsyonal at disapilitan. Sa mga nangangailangan lamang ng wikang Tagalog ito gagamitin, ang pamamayani ng mga ilustrado o ang mga edukado sa Assembleyang Konstitusyonal ang naging pangunahing dahilan kaya nangyari ang mga ito. Kaugnay ng mahalagang pangyayaring ito, pinakita ng kalayaan ang plano ng Katipunan. Hinalat ito sa iba't ibang kalapit na probinsya at nakatulong ito sa paglaki o pag-impluwensya ng puwersa ng Katipunan mula sa 300 katao, ito ay naging 3,000 katao. Ngunit, iisa lamang ang kopya ng kanilang naiprenta at naikalat sa mga ito. Ang huli, at ang pinaka-importanteng mahalagang pangyayari sa panahong ito, ay ang pagkakatatag ng unang republika ng Pilipinas na naging pinakamahalagang pangyayari sa himagsikan ng Pilipino laban sa pamamahala ng mga Espanyol. Ipinahayag ang kalayaan noong 12 ng Hunyo, 1898 at ang pamahalaang diktatorial na umiiral noon, ay napalitan ng pamahalaang revolusyonaryo na pinamumunuan ni Emilio Aguinaldo bilang Pangulo noong 23 ng Hunyo, taon 1898.
Dahil dito, pinayagan ang paggamit ng wikang Tagalog ngunit ito ay opsyonal. Sana ay may natutunan kayo sa bedyong ito. Salamat!